Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Dare to Ask. Sabi lang niya, panigurado gayon. Just be sure. Isinight lang sinare ni Dare to Ask ang post ng News 5. Title, humihina na ang OFW support sa mga Duterte. Nagbibiro ba sila? Unti-unti nang nawawala ang suporta ng overseas Filipino workers sa kampo ni na Vice President Sara Duterte at Davao City 1st District Representative Pulong Duterte, ayon kay political commentator Ronald Llamas. Paliwanag niya, kaya umano sila nag-iikot abroad ay dahil maraming OFWs na dating sulit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ngayon bumibitaw na. Dagdag pa ni Llamas, nagbabago na rin ang pulso ng kabataan, lalo na mas naririnig na ang sigaw kontra korupsyon sa ilang politiko. Okay, so dalawa ang ating bigyan ng komento. Yung humihina ang suporta kay VP Sara sa mga OFWs at humihina na rin ang suporta ng kabataan sa mga Duterte, lalo na kay VP Sara. Okay, mga kaibigan kong OFWs, mag-comment naman kayo kung totoo ba na humihina na ang suporta nyo sa mga Duterte. Ang pagkakaalam ko, si VP Sara palaging lumalabas sa bansa at ang kinakausap niya mga OFWs. Ito yung mga matandaanan ko lang ha, starting early this year. Nauna siya sa Malaysia, napunta sa Qatar, Kuwait, South Korea, of course Netherlands, Australia, hindi ko na matandaanan yung iba, basta ang dami. So bakit siya pumupunta sa mga kababayan nating OFWs? Ito, ang mga OFWs mismo ang nagre-request ng presensya ni VP Sara, na once na pumayag si VP Sara na pupunta siya, example Kuwait, I think Kuwait yung pinaka-grabing, hindi naman magulo, kailang halos yung bang para silang nakakita ng matinding artista o ano, nagkagulo sila sa salubong kay VP Sara sa Kuwait. Siksikan talaga. So sa mga bansa na papayag si VP Sara na pupuntahan, ang mga OFWs, yung mga organizer, ang nagbabayad sa lahat ng gastos, venue, pagkain, lahat kanilang sa gastos nila yan, out of their love for the Dutertes. Kasi ang topic, ang ano ni VP Sara sa mga pag-ikot niya is bring home PRRT now, para pagpakita ng suporta na dapat ibalik na si PRRT. Yun ang central theme sa kanyang bisita. Kaya willing ang mga OFWs na gumastos para lang masilayan nila si VP Sara, marinig nilang magsalita. Yung pamasahe, yun lang. Kay VP Sara na yun, sarili niyang gastos yun, hindi gastos ng gobyerno. Yan ang pagkakaalam ko kung bakit nag-iikot si VP Sara sa iba't ibang bansa. Hindi dahil nawawalan na siya ng suporta sa OFWs, kailang ang OFWs ang mismong nag-i-invite
sa kanya. Oh. So ito ngayon, si Congressman Pulong Duterte, in 2 months, bibiyahe siya sa andaming bansa, iba't ibang bansa, at I believe makikipag-usap din siya sa mga OFWs. Anong nakikita ko dito? Dalawa na silang umiikot para lalong palakasin ang suporta ng OFW. Kasi alam na kanila na yan yung OFWs. Duterte talaga yan. Parang Iglesia ni Cristo. Mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, black voting yan And I'm sure 101% ang i-endorse ng Iglesia ni Cristo sa 2028 ay Inday Sara Duterte. So sigurado na yan. Ang OFWs din black voting. Bakit? Itong mga nagtratrabaho sa iba't ibang bansa na OFW, sila ang nagbibigay ng suporta sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Pwede nilang i-dictate kung ano ang gusto ng OFW, susundin ng kanyang mga kamag-anak sa Pilipinas. Nangyari na yan nung midterm election nitong Mayo. Kaya takot na takot itong mga kakamping o kalaban. Sandali, may tumatawag. Ayan. Kaya umiikot sila ngayon, kasama na si Congressman Pulong, para lalong palakasin. Malakas na, kailang to be sure, lalakas pa ang suporta ng OFWs, kaya iikot. And to me, that's a wise move. Okay. Punta tayo sa sinasabi ng mga kabataan. Kukunti na daw ang suporta ng Duterte. Ganun ba yun? Dahil sa sigilang rally ng rally. Ano man sabi niya? Nagbabago na rin ang pulso ng kabataan, lalo na't anong nagbabago ng pulso ng kabataan? Baka hindi alam ni Mr. Ronald o Professor Ronald Llamas yung survey ng WR Numero na among age group 30 years old pababa, 40%, I think 44% sa mga youth, ang voters preference nila si BP Sara. Compared sa Marcos, only 5% ang mga youth na boboto kay Bongbong Marcos. Sa kay Leni naman, I think mga nasa 12 or 15%. Kaya sa survey na ito, klaro na ang preference ng mga youth, Duterte. So ano itong pinagsasabi ng political analyst kunuhay na ito, Ronald Llamas? Anyway, pasensya na lang natin. Ganyan talaga. Siraan na. Gusto nila talagang siraan si BP Sara. But they can never put a good man or woman down. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko dire sa kapihan ni Manoy Sidrino, so mag-espresya sa ang kape. Ug karon mo na ni ang itsura sa kape ni Manoy nga unom na kabulan. So naa nay mga sanga Kaluoy sa Ginoo, maayo gyud ang tubo. Kapag skill din natin sa simani no pagkuan ibay pagpamulay sa akin. Kapag di naman nag-i-express kan. Sub kayo ang sprayer. Naanay mga bulak Tanaw na anay mga bulak. Bulak na, pamulak na yun kay Naa makita na to.
Mabulak di man. na naibulak niya maklaro na gid nato sa unom na kabulan. Ug karon ginabunuan pod ilang manang ang ilang kape nga tulo na kabulan. Sumuna ni ang itsura sa ilang kape nga tulo ka bulan. So ang ilang kape sunod-sunod nga pagtanom. Oh, sunod-sunod. So naay nauna kadtong nauna unom na kabulan ug kini ang naulahi tulo na kabulan. Yan dayon ni. Ayan dayon. Man sa pag-abuno pag-sprayan. Kusog kayo nga sprayer oh. Dali gid nga makakuan ang dali nga mabasa ang dahon. So katabang nga si Manoy ug si Manang sa pag-abuno, sa pag-spray sa ilang kape. Kuan. Dali rata. Maningkamot kin mi Kaya ang mga kay eskwela nato, uwi kayo. Salamat sa pagsuporta sa pagtanom namog kape nga mahawas yun mi sa kalisod. Nga ang among mga eskwela pod mahawas sa kalisod kay tan-aw ang among mga eskwela wala pa man namo di magkalisod-lisod pa sila. Pero karon nga magkapangunon ang among kuan kape og lakatan di na gyud mi magkalisod. Salamat kayo na Salamat sa Ginoo og nagsuporta sa amoa.